pagka minsan nasasambit natin, bakit napakahirap magpakabuti? Bakit napakahirap magsisi? Ang hirap-hirap magbago. Yun po yung madalas o minsan nasasabi nating ating sarili. Bakit ang hirap magbago? Kung titingnan po natin yung Ebanghelyo, bagamat tila mahirap nga doon sa bunso ang magbago, ibig sabihin po, pagkatapos niyang maramdaman o maranasan ng bunso yung epekto o resulta ng kaniyang pagiging lustay o ang resulta ng pag-angkin agad niya ng kanyang mana kahit pabuhay ang kanyang ama o ang kanyang magulang, kahit pa naging makasarili siya, itong bunsong anak ay naging madali rin sa kanya ang kaniyang pagsisisi o yung kapatawaran sa kanyang kasalanan. Bakit ko nasabi ito? Dahil nung napagtanto niya na kailangan na niyang bumalik sa kanyang ama, dahil kumakalam na yung sikmura niya, nawala yung kanyang mga kaibigan, nung naubos yung kanyang pera, nawala yung kanyang mga inaasahan, nung wala na siyang maibigay, at wala na siyang makain, kahit nga ba yung pagkain sa alaga niyang baboy ay gusto na niyang kainin. Nung bumalik siya sa ama, ano sabi sa Ebanghelyo? Ang ama, sinalubong siya. Hindi na niya kailangang dumating sa bahay nila o kumatok sa kanilang pintuan. Yung ama, sinalubong siya, malayo pa man siya sa kaniyang tahanan. Yun ang sinabi sa Ebanghelyo. Bakit nagawa? Bakit nangyari na natanggap na niya yung kanyang kapatawaran, malayo pa man siya sa kanyang tahanan? Dahil ayon sa Ebanghelyo, yung ama niya laging nakatanaw sa malayo. Naghihintay sa kaniyang pagbabalik. Mahirap makatanggap ng kapatawaran? Hindi po. Dahil kung meron man na may gusto ng kapatawaran, ay ito ay walang iba kundi ang Diyos. Malayo pa man tayo, tinatakbo na niya tayo. Tandaan po natin, tumakbo yung ama, hindi dahil nagpaliwanag na siya o lumuhod na siya, humingi ng tawad at nagmakaawa. Hindi po. Tumakbo yung ama kahit wala pang naririnig sa kanya. Tinakbo siya. Ay, gusto ko pong ilarawan nyo sa isip nyo ang Diyos na tumatakbo papunta sa iyo. Akalain mo yon? Pinatakbo natin ang Diyos. Pinatakbo niya, ito yung nag-iisang larawan ng Diyos na tumatakbo. Alam natin ang Diyos, ginawa niya ang lahat ng sanglilikha. Ginawa niya ang lahat ng ating nakikita sa ibabaw ng lupa, sa himpapawid, sa ilalim ng dagat. Pero ito lang po ang larawan ng isang Diyos na tumatakbo. Hindi siya tumatakbo sa kahit ano pang kadahilanan. Halimbawa, tumatakbong papalapit sa atin para igawad, ipataw ang kaparusahan. Hindi po. Ang isang bagay o isang dahilan na nagpatakbo sa Diyos ay yung kapatawaran sa ating kasalanan. Yung habag niya sa atin.
yung unawa ng Diyos. Nasabi nga kung titingnan natin yung Ebanghelyo, ni hindi na nga natin kailangan magsalita. Dahil malayo pa tayo sa Kanya. Hindi pa man bumubuka ang ating mga labi, hindi pa man tayo lumuluhod sa Kanya, tumatakbo na ang Diyos para tayo ay yakapin, patawarin, at ibalik sa dapat nating kalagyan ang ating pagiging anak niya. Kaya pansinin niyo po, doon sa Ebanghelyo, hindi na nga natapos yata nung bunso yung kanyang pinractice na linya. Ang sabi nung ama, damitan ang aking anak, lagyan ng balabal, at bigyan siya ng singsing. Kasi yung singsing po ay simbolo ng dignidad o dangal bilang anak. Ganon ang Diyos. At meron pa pong magandang imahe ng Diyos na makikita natin sa Ebanghelyo. Hindi lang siya tumatakbo, kung hindi nanunuyo ang Diyos. Can you imagine nanunuyo? Sino po ang nanuyo na rito? Di ba kapag nanliligaw ka, nanunuyo ka? Nanunuyo. Bakit ko nasabi ito? Nung dumating yung panganay na anak, ika nga, itong panganay na anak, ginawa niya ang lahat ng tungkulin ng isang mabuting anak. Hindi niya hiningi yung kanyang mana, kagaya noong bunso. Nagtrabaho siya sa lupain, sa negosyo ng kanyang ama. Nung isang araw, galing siya sa isang maghapong pagtatrabaho sa negosyo ng kanyang tatay. Nung papalapit na sa bahay, may narinig siyang tugtugan. Ano yun? Ba't ang ingay sa bahay namin? So tumigil siya dun sa labas. Hindi niya inalam. Nandun siya, malayo pa sa bahay. Pinatawag yung isang alila, ang sabi sa Ebanghelyo. At nagtanong, ano meron sa bahay natin? Ba't maingay? Ay, yung kapatid niyo po. Bumalik. Tuwang-tuwa ang tatay ninyo. Dahil minsan siyang nawala, ngayon natagpuan na siya'y namatay, pero ngayon buhay. Ano ang naging reaksyon ng panganay? Nagtampo. Ayoko nga. Ayokong umuwi dyan sa bahay na yan. Naalaman ng tatay, ayon sa Ebanghelyo, ng ama. Ano ginawa ng ama? Lumabas doon sa bahay, umalis sa kasiyahan. At anong ginawa? Pinuntahan yung panganay kung nasaan man yon. At nagsimulang suyuin ang kanyang anak. Anak, tara, pasok ka na, dali. Sige na, pagbigyan mo na ako. Uwi ka na sa bahay. Nandiyan ang kapatid mo. Batiin mo. Sige na, anak. Nanunuyo. Nakikiusap. O sabihin natin minsan, nagmamakaawa pa. Ito ang imahen ng Diyos na inilikha ng Ebanghelyo. Isang Diyos na tumatakbo papalapit sa atin para patawarin, iabot ang kapatawaran sa kasalanan natin. At ang Diyos na nagsusumamo, nanunuyo, para makipagkasundo tayo sa ating kapatid. Kapag ganito ang Diyos mo, sa tingin po ba natin, mahirap pang tumanggap ng kapatawaran sa Diyos? Sa tingin po ba natin, mahihirapan tayong bumalik sa Diyos? Sa tingin po ba natin, mahihirapan nating ibalik yung ating dangal
o pakiramdam na tayo ay anak na pinatawad ng Diyos? Mahihirapan pa ba tayong bumalik sa Kanya kapag ganito ang Diyos na mayroon ka?